Hello mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat, sa inyong lahat dyan. So kamusta na po kayo dyan? So okay na ba kayo? So ngayon ay mag-update muna si Kumaring Irene nyo, diba? Mag-update muna tayo mga kakumari, no? Kasi may ano tayo, mag-update ako sa inyo konti. Siyan. So hindi pa tapos ang kumarin nyo. So kanina hindi ako nakabalik ng hospital kasi biglang sumasakit yung likod ko. So kanina hindi ako makapaglakad. Kaya yung pamangkin ko kanina nakaready na siya, nakaligo na. Sabi niya, alis na tayo rin. Sabi ko na hindi ko naman kaya, hindi ko pa kaya yung ano ko kasi na bakit bigla lang kasing sumasakit kanina. Kaya hanggang ngayon. Ay pero ngayon, okay na po, baka bukas mas okay na, hindi naman, baka mawala na tong sakit sa likod kasi kanina ay kahapon bigla siyang sumasakit kasi parang may nakain ako na, iwan ko kung anong nakain ko kahapon na bawal. Hindi ko na namalayan parang ganun. So kanina kaya sumasakit, hindi ako nakabalik doon sa ospital kasi babalik sana ako kanina kasi kahapon hindi pa namin natapos yung yung ginagawa namin doon na mga para sa mga papers, para sa mga processing para sa aking atay, ganun. Excuse me. So yun mga kakumarino, so di ba kahapon binigyan ako ng referrals ng doktor, so natapos ko na yun, pinasa ko doon sa doktor. So tapos na yun sa doktor, binibigay ko na doon. So yun, so binigyan na naman ako uli, natapos na namin yun, pinaprocess kahapon. So iba na naman, may binigay naman sa akin na isang yun, yung CT scan. Kailangan nila mag CT scan ako. So bukas magpa-schedule po ako kung kailan ako CT scan kasi pag dyan may iba schedule. Pero buti na lang kahapon binigyan ako ng papel para magpa-schedule na po ako. Binigyan ako ng doktor ng papel para schedule na po ako sa pag CT scan. So bukas magpa-schedule pa ako. So pag ma-schedule ako bukas, so doon ko malalaman kung kailan ako ma-CT scan, ganun. Pag makumpleto na lahat yung mga papers ko, ganun, baka doon na ako mabigyan nila ng gamot or kung anong desisyon ng doktor sa aking ganun. Kasi marami pa silang request. Ganun talaga, yung mga doktor hindi sila basta-basta talaga bigay ng sa'yo, ng gamot ng atay mo, kasi pag hindi pa lahat tapos yung mga papers kailangan dumadaan lahat sa mga CT scan or X-ray, laboratory, kuna ng ihi at saka ultrasound. Kailangan matapos yan talaga, kahit na malayo. Medyo matagalan pa ako dito mga kakumari kasi siyempre hindi pa matapos-tapos kasi sobrang, lalo na po sa akin kasi mas daw yung sakit ko, kaya tagal-tagal pa talaga yun matatapos yung akin mga kakumari, no? So kanina naman mga kakumari, ang kumaring Irene nyo ay tinawagan ng doktor doon sa hospital. Kasi diba may schedule ko na sana sa ultrasound niya yung 31. So yun, hindi matutuloy kasi holiday daw yung 31. So tinawagan ako ng doktor kanina, tumatawag yung doktor sa akin na September 7 ako babalik dun sa hospital para ultrasound.
para ultrasound po. So, bali, babalik ako September 7 yung ultrasound ko kasi hindi matutuloy sa 31. Shh! Wadi ako. So, yun, hindi matutuloy mga kakumari, no? So, akala ko na talaga matutuloy na sa 31 para matapos na lahat ng mga papers para kung ano naman yung sinasabi ng doktor kasi marami silang pinagawa pag makukumpleto talaga noon ma-okay ang lahat. So ma-okay ang lahat, no? So yun, buti na lang kahapon yung papers ko kahapon madali lang matapos mga kakumari kaya nakakauwi kami ng maaga kahapon alas 2. Kaya noon alas 2 nakakauwi kami, so nakapag-relax kami dito sa boarding. So kanina sana babalik sana ako para schedulean para mapa-schedule ako pero hindi ko talaga kaya kanina maglakad mga kumaring. Bigla lang sumasakit yung likod ng kumaring Irene New. Alam niyo naman si kumaring Irene New. Di ba? Minsan malakas, minsan manghihina naman. Ganun lang talaga. Pero ang hirap pag magsakit mga kakumari. Lalo na yung wala kang katuwang, wala kang maanuhan, wala kang malalapitan. Hindi mo alam kung saan ka lalapit, ganun. Ang hirap lang mag-iisa ka lang sa buhay mga kakumari, no? So sobrang mahirapan ka talaga. So hindi mo alam kung saan ka ganun. Kaya mahirap magsakit talaga. Talagang mahirap talaga magsakit. Lalo na yung wala kang katuwang, wala kang malalapitan. Kasabi ka na lang ng ewan ko, ang hirap talaga. So yun, so bukas na lang kami babalik kasama ko yung pamangkin ko. Iba-iba naman kami, yung pamangkin ko din magkasama kami sa hospital, pero pag nandoon na kami iba-iba na kaming kasi iba din yung sakit niya, iba din yung akin, kaya magkakahiwalay kami doon minsan. Kahit na kahapon diyan imbes schedule niyang laboratory kahapon ng pamangkin ko mga kumare, pero hindi siya kasi ako yung ina-assisan niya kahapon. Hindi yung sa kanya hindi niya tinapos kahapon kasi ako yung sinamahan niya kahapon. Ngayon ina-assisan niya ako. Yan, ganon kami dito mga kakumare. Tinutulungan niya ako palagi kasi alam naman niya na hindi pa ako masyado dito sa hospital SPMC kasi sobrang malaki yan mga kakumare, no? So yun, kaya yung sa kanya kahapon hindi niya nagawa yung pinagawa ng doktor kasi inuuna po niya nga ako kasi pareho kami. Sa kanya din malala din yung sakit niya, then sa akin din mas sa akin. Pero yung sa akin tinatanong ko nung doktor ko kung may puruhan pa ba akong gumagaling, pero sabi naman niya oo naman, may gumagaling ka pa, sabi ng doktor. Kasi alam niyo ba mga kakumari kahapon, no, yung 'di ba sinabi ko sa inyo na bad news, 'di ba? Pag sinabi ng doktor na sa akin, parang tumutuloy yung luha ko na nagharap ng doktor. Sabi naman ng doktor na wag ka naman nang iiyak. Sabi ko, may puruhan pa, magagaling pa yan. Pero may doktor na humahawak sa'yo dalawa at sila po yung mag-decision kung ano bang idadapat sa'yo. Baka mabigyan mawala ba sa gamot or operahan, sabi ng doktor. So yun, so medyo pag sabi ng doktor na may gumagaling pa ako mga kakumare, so medyo ako parang masaya ako, ganun. Masaya ako na malulungkot, ganun. Parang hindi ko alam yung anong gagawin ko na. Parang ganun ba, takot ako sa sakit ko kasi sinabi na niya yung Kaya nun, kaya hindi lang tayo magpawala ng pag-asa, o lagi lang tayo mag-pray sa ating Panginoon, no, kay God, na siya lang po yung isang
isang ano natin, isang number one doktor natin yung ating Panginoon. Pangalawa yung mga doktor natin dito sa mga hospital, mga panganon. So hindi lang po, kahit sa akin hindi lang ako mawawala ng pag-asa. Kailangan po lakasan ko yung loob ko, lalo na po mga kumari, may anak pa ako, nakaantay ako doon sa bukid, ay sa bundok, ganun. Lalo na yun, kahapon tumatawag sa akin, hindi ko sinasagot yung anak ko doon sa bundok. Tumatawag si Halila sa akin, pero hindi ko sinasagot mga kakumari, kasi pagod na talaga ako, natutulog na ako, na hinayaan ko lang yung tawag. Kaya yun, kasi kailangan ko din na tataga ko, lalabanan ko yung sakit ko. Then para din sa inyo mga kakumari, na sana din na gumagaling na ako, sana din na tulungan nyo din ako na ipag-pray. Sana po tulungan nyo po ako ng aking mga video. Sana po hindi po kayo magsawa sa pagpanood ng aking video, kahit ganito lang yung video ko, kahit walang mga edit, kasi hindi na ako nag-i-edit mga kakumari, kasi hindi pa ako marunong yung mag-i-edit, kasi sa akin lang ito lang, naka-vlog lang, pero wala nang mga design, wala nang mga may diretso upload yung akin mga kakumari, no? So pagpasensyahan yun talaga, kasi wala nang mga lang mga kumari, kay talaga ako, pumayat na talaga ako mga kumari, pero okay lang. Laban lang sa buhay, laban lang sa hamon yan. Ganyan talagang mga buhay natin. Pag hindi tayo lalaban, wala tayo pagpapatalo, pag magpapatalo tayo sa sakit natin, wala. Mas buti lalabanan natin yung sakit natin para sa ating mga anak, lakasan natin yung mga loob natin, no? So yun mga kumari, so ngayon lang ako nakapag-update sa inyo. Kanina pa sana ako mag-vlog, pero hindi na ako kasi nakatulog ako, pahinga. Ang hirap din talaga mga kakumari pag nandoon ka na sa loob ng hospital, kasi laging pila minsan kakapagod din talaga lagi na yung magtayo ka lang maghapon, tumatayo din nakaupo, kasi mag-aantay ka ng tatawagin yung pangalan mo, tawagin yung mga mo, ganun. Sobrang doon din yung likod ko mga kakumari kahapon, kasi naghapon yung sa aircon, sobrang lamig talaga, sobrang malamig talaga dun, kaya parang nalalamigan yung likod ko, kasi bawal talaga sa mga ganun, lalo na sa sobrang aircon doon. Then sa labas lang ang mainit, ganun, nakababad ako ng malamig doon, lalo na yung lagi ka lang nakaupo ka lang hanggang maghapon, mag-aantay sa tatawagin ka, kasi hindi lang isa yung pasyente, ang dami talagang pasyente, million talagang pasyente dito sa SPMC mga kakumari, kasi sobrang ito yung tinatawag nila nga pinakamalaking SPMC dito sa Davao. Kahit saan na lugar po mga kakumari, dito sila pagamot sa Davao, kasi sobrang malaking hospital dito, kaya sobrang daming tao, kaya tiis lang, kaya tinitiis namin mga kumari, kaysa kayong sa private naman mas lalong gastos, kasi magastos din yung private mga kakumari. Mas mabuti naman dito sa buti naman dito sa kahit sa public dito, kahit may babayaran ka, pwede mo din ilapit doon sa malasakit, sa gaya ng lingap, social worker, ganun. Then kahit malaki yung babayaran mo, pwede talaga yan masiro-zero, kasi may mga social naman dito, may mga lingap, ganun. Pwede lang kung sa private naman, gastos mo talaga malaki, hindi naman lahat na may tumutulong sa'yo parang ganun ba. Yung tumulong sa akin, tinitipid ko na lang po yun, kasi pambili ko ng gamot, kagaya kahapon nakabili ako ng gamot mahigit
isang ano lang, isang gamot lang 400 plus. Sobrang mahal talaga yung gamot. Then wala naman sa loob, kaya sa labas nabili. Kaya dun, minsan dito sa ano SPMC, minsan merong mauubusan talaga ng gamot sa ano sa loob kasi hindi lang isa lang yung ano yung mga pasyente nag-ano ng mga gamot, kaya minsan doon na tayo magbili sa labas ng ibang pharmacy kasi sa loob mauubusan talaga, no. So yun, tinipid-tipid ko na lang yung may nagbibigay sa akin, nagtitipid na lang kasi pambili ng gamot or pambili ng ano na lang pagkain dito. Kasi alam mo naman dito sa syudad ganun, puro bilhin. Kaya nun, tinitiis ko lang talaga yung tinitiis lang namin yung pagpila-pila doon sa SPMC kaysa ano, mas mabuti naman din dyan pag matapos tanan mga papers mo doon, ma-okay naman din ang lahat. Then pag matapos ang lahat, mabigyan na ako ng gamot or pag mabigyan ako ng gamot, inantay ko na naman yung kung ano namang susunod na sasabihin ng doktor, mga kababayan. Kaya mag-ano lang ako, wag po kayo mag-alala, lagi lang akong mag-update sa inyo. I-update ko lang sa inyo kasi alam ko naman din na nag-aantay din po kayo ng ano ko, kung ano mga result, ganun, kung ano mga update ko dito, ganun. Alam ko na nag-aantay din kayo sa kagalingan ko. Sana din mga kakumari na ipag-pray nyo po ako. Sana po na ma-okay ang lahat. Sana po na hindi po ako maoperahan. Sana po matatanggal lang po ito ng gamot. Yan, parang ganun. So, malaking tulong na po yun sa akin na sa pagdasal nyo po ako. So, malaki ng tulong po sa inyo. Tulungan nyo lang ako sa pagdasal, lalo na po sa aking vlog po, mga kumare. So, malaking tulong na po yun sa pamilya ko at sa aking anak po, lalo na po lalo na po sa mga taong nagmamahal po sa akin, no. So, maraming salamat po sa inyong lahat kasi nakita ko ng pagmamahal nyo sa akin kahit na hindi ko po kayo nakita ng mga personal. Then nakikita ko na yung pagmamahal nyo sa akin at honest po kayong nagmamahal po at ako din po, minahal ko na po kayong lahat at saka kaya nagpapagaling ako, nag-forsige ako, doon balik-balik sa hospital ka para din po sa inyo kasi alam ko nag-aabang po kayo sa kagalingan ko, lalo na po kay Sir Paul, no. So hindi talaga ako magsawa sa pagpasalamat din sa kanya kasi malaking tulong na po kay Sir Paul. Sobrang malaking gastos na po sa kanya, binigay niya sa akin, no. Siya po yung dahilan bakit nakapunta ako sa hospital. Kung hindi pa dahil sa kay Sir Paul talaga, no, hindi talaga ako makapunta dito sa hospital. At saka yun sa mga taong nagbibigay ng tulong sa akin. So maraming salamat po sa inyo. So hindi ko naman kayo maisa-isa. So ipagpalain na lang po kayo ng Panginoon, lalo na sa mga pamilya niyo, sa bawat isa niyo. At saka kay Sir Onyut, so maraming salamat sa Sir Onyut kasi siya din yung naghatid sa amin dito sa Panabono. So save yung pamasahin namin kasi may sasakyan naman po siya, so libre, hindi na kami nakapamasahe po kasi hinatid niya kami. At thank you din kay Ma'am Aya din, no. So suportahan din natin yung mga vlog nila Ma'am Aya kasi sobrang malaking tulong na po sa inyo ang pagsuporta sa mga vlog nila, lalo na po kay Sir Onyo. Suportahan po natin ang kanilang mga vlog po, no, lalo na kay Peking Bombay. So kamusta na kayo si Peking Bombay? Ang tagal na namin din nagkikita ulit kay Peking Bombay, mga kakumari. Medyo na-miss ko na po si Peking Bombay. Gusto ko na po siya mabanding naman ulit at na-miss ko na po yung kulitan namin ni Peking Bombay.
So, sana po, kumpare, mag-iingat ka po dyan. Sana po, okay ka na po dyan. So, mag-ingat ka palagi at huwag ka munang magtatrabaho. Kasi, alam ko na masakit din yung likod mo. So, magpapahinga ka muna, mag-inom ka muna ng gamot mo. So, huwag mong pababayaan yung sarili mo kasi, magkikita pa tayo ulit at magkukulitan tayo ulit. So, na-miss ko na po yung kulitan natin, no? So yun lang mga kumari, hanggang dito lang po yung aking video mga kumari. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta. So sana po suportahan niyo po ang aking vlog at kay Sir Onyot. Suportahan natin ang vlog ni Sir Onyot at saka kay Ma'am Aya, Peking Bombay and Eston po. Siyempre sa Pugong Biyahero Vlog. Hindi natin kakalimutan sa kanya. So sana suportahan pa natin yung vlog ng Pugong Biyahero sa buong PBT mga kakumari po. So, maraming salamat sa inyo. God bless you po. So, bye.